So, mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At yung araw po, ang topic po natin is, alin ang tama? Katawan na may kaluluwa or kaluluwa na may katawan? So, yung para po sa concept po natin, ito po yung patungkol po sa dichotomy. So, pag sinabi po natin dichotomy, ito po is katawan, then kaluluwa. So, dalawa po. Then, meron din po tayong sinasabi na trichotomy po. Yung trichotomy, ito po yung kaluluwa, ay katawan, kaluluwa, tsaka spirito po. So sa dichotomy po, meron po dito paniniwala na po is dalawa lamang po, is yung katawan and then yung kaluluwa po. So sabi po dito sa concept po natin, the theory of the dichotomy teaches that humans being consist of two essential parts, body and spirit. The terms soul and spirit are used interchangeably in scripture, referring to the same immaterial part of man. The soul spirit is what continue after death and is stimulately reunited with the body in the resurrection. Unlike trichotomy, which separates the souls and spirit, dichotomy affirms the unity of our immaterial beings in relationship with God. So yun po yung sabi po sa ating concept po patungkol po sa dichotomy. And now tayo po dumako po sa ating Bible verse po na matatagpuan po sa Genesis chapter 2 verse 7. Ito po sabi po sa English, Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of the life, and the man became living being. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alikabok ng lupa at hinanginan ang mga butas ng kanyang ilong ng hiningaan ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So ito po yung time na po na sinasabi po dito na ito po yung ginawa po ng ating Panginoon Diyos, yung one man po, which is si Adan po. Ginawa po yun ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng alikabok, then hiningahan niya po sa pamamagitan dalawang butas ng ilong po, yun po yung buhay po, then nabuhay po si Adan na meron pong kaluluwa at katawan. So sabi po dito sa teaching po natin, man is both physical and spiritual. So sinasabi po dito yung tao daw po ay meron po both physical and spiritual po. Pag sinabi po natin physical, ito po yung panlabas po na anyo po natin. Pag sinabi naman po spiritual, is yung po yung spirit po na meron po tayo sa ating katawan po. So we have two dichotomy po na meron po tayo. The physical and the spiritual po. So, pangalawang katanungan po, the spirit lives on after death. So, tayo daw po, kapag namatay po natin, yung physical po natin is may iwan po dito sa lupa. Then, ang physical po natin is mabubulok po. Pero yung spirito po natin is hindi po. Yan po ay magpupunta po kung saan man po ito nararapat. Pwede sa langit po or sa impyerno. Then, after that po, mamumuhay po yan ng namumuhay po yan ng hanggang kahit kailan po yung spirito po natin. Lalo na kapag kapiling po natin yung ating Panginoon Diyos, yung spirito po natin is mamumuhay po. At doon po natin makakamtan po yung buhay na walang hanggan po. So, pangatong katanungan po, God cares for both the body and spirit. So, yung ating Panginoon Diyos po is ganun na lamang po yung caring niya po sa parehas po ng katawan po natin, yung spirit po natin. Kasi kapag hindi po minsan nagpa-function yung body po natin, parang baliwala lang din po yung spirit. So that ganun na lamang pinapahalagan po ng ating Panginoon Diyos yung ating body and spirit po. Then after that doon po, ang ating spirito po is mananahan po sa ating katawan, din magpapatuloy po ng buhay po. So yun naman po para sa araw ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.